Fake news daw yung kuno ay meron niyang pneumonia. Meron niyang sakit etong si Marcoleta. At yan po ay naglabas na po ng pahayag ang UPPGH doctors. At yun nga, idineklarang walang pneumonia etong si Marcoleta. At ngayon po ay ililipat na sa Quezon City Jail sa Payatas etong si Marcoleta. Diyan po kayo nababagay. Yan po ang inyong kabayaran. At marami pa pong susunod sa inyo ha. Marami pang susunod dito kay Marcoleta kaya antabay lang tayo. Baka sumunod daw kay Marcoleta etong si Cayetano. Sabi sa inyo ito yung isa sa mga balita na lalong nagpalakas sa negosyo ko. Meron po kasi tayong negosyo na isang kainan. At ang sinasabi ko, pag nakulong sina Marcoleta at itong sina Mike Defensor, siguradong lalakas palalo. At yun nga ang nangyari. Hindi bailable etong kasong ito kaya diretso sa kulungan. Quezon City Jail etong si Marcoleta. Yan. Plunder. At yan po ang pinakamatibay na ebidensya dyan ay nanggaling mismo sa kanya. Yung kanyang pagyayabang. Siyempre, natural lamang na magkaroon ng concern ang kampo ni Marcoleta kung ano man yung kondisyon ng kanyang kulungan. Pero dapat siguraduhin na walang VIP treatment etong isang ito, etong mokong na ito. Ang lakas-lakas daw na ito pag nasa mga rally. Pero ayun, nung inilabas ang warrant of arrest, biglang nagkasakit. Siguro nga ganun talaga. Kasi kung ikaw ay guilty at alam mo na dapat mong pagbayaran, ang dami mong dapat pagbayaran, talagang magkakasakit ka sa stress. Yung ikaw ba naman ay makukulong? Diba? Na kung ilang taon. Pero kasi yung mga katulad ni Atty. Leila de Lima na alam niya sa sarili niya na wala siyang kasalanan at malalagpasan niya ng buong buo yung kanyang kaso, ayun, hindi naman nagsakit-sakitan. Hinarap ang kaso at ngayon, nasa kanya ang huling halakhak. Ang tanong ngayon, meron pa bang natitirang halakhak etong si Marcoleta dahil inubos na niya lahat?